Guys, yes, welcome dito sa lab natin. Um, Here, gagawin ko yung ginawa natin sa lab. I will make it sure na dalawa kasing klase yon. Dalawang kasing klase yung papakita ko. Meron kasing magkaiba ng configuration ng 2960 at saka yung 3650. 3650 or 3750. Same lang siya. Papakita ko lang sa'yo para hindi kayo malito. Kasi alam nyo na yung pag-configure dito sa sabihin natin sa 2960 tapos sa 3750 is iba. So gusto ko makita niya paano pag-configure ng trunk port. So dito sa 01, connect ko sa 01 din. At sa 02, connect ko sa 02 din. 0, oh, oh no, 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 no. Kuha ko ng isa. Kuha ko ng isa rito. 30, ito gusto ko. 3650. Sa 02 rin. Ayan. Tapos tatabi ko lang muna ito. So, gusto ko ganun pareho yung connection nila para hindi tayo malito. Tapos, lagyan ko ng dalawang computer. Yan. Inter-VLAN gagawin natin. So, ganyan. Ganun din sa kabila. Yan. Igagawa ko yan. Then, let's connect. Straight cable lang. Gagawin kasi natin dito sa 1 lang to. Isa sa 11. Gagawin kasi natin sa lab natin is sa actual natin para mapamiliarize na kayo. Mabilis na tayo mag-configure. So, to sa 11 din. Interview natin. And then, tas to sa 1. Para, ganito kasi yan. Dito, basta yung first VLAN natin dito, sabihin natin yung 10. So, dalawa yung VLAN natin dito. Dalawa yung VLAN natin gawa ko. Yan. So, meron tayo ditong VLAN 10 at LAN 20. Dito naman meron tayong VLAN 100 tapos VLAN 200. So, yan ang mga gagawin natin. So, dito unahin natin yung configuration natin. Since dito tayo unahin natin yung dalawang port. So, dito sub interface kunin natin. So, CLI no. So, enable. So, gawin ko muna yung basic basic setup natin. So, config t, enable secret ko muna, Cisco, tapos logging synchronous para service password na lang ako kasi encryption. Tapos lagyan ko lang yung line console tsaka line BTY niya. Line console 0 password Cisco console login. So yun lang Tapos exit line VTY 0 to 4 password Cisco VTY login. So okay na ako doon. Lagyan ko lang ng transport input. Lagay ko muna all para kasi sa actual natin, medyo iba yung mas maganda may transport input. Minsan wala kasi nakalagay doon. So, okay na yung natin. Then, what I'm going to do, gawa muna ako ng 4 na bilan. Dito muna, sub interface. So, exit muna ako dito.
Punta ako sa interface, 0, GI 0, 1.10. Yan. Mali. GI 0, 1.10. Yan. So, encapsulation natin. .1 Q. Tapos lagyan natin, syempre 10. 10 ang tag niya. Para pagpasok niya dun sa kilala na switch to. .10 to pag pumasok sa trunk. So, lagyan natin IP. 192.168.10.0. Okay na siya. So, alis na ako. Punta ako ng sub-interface 2. Interface, huwag na. Dito na lang. GI 20. IP address. Encapsulation .1Q20 dapat. Ayan. Tapos IP address niya. Dito lang. Palitan ko lang ito ng 20. So, yun na. So, complete na yung sub-interface ko. And then, next is, pupunta ako dito sa, configure ko naman itong GI02. Do, show, run na lang ako. Kasi kailangan ko ito eh. Kailangan ko to. Papalitan ko lang. Copy. Tingnan nyo dito. Para hindi na ako mag-type. Kailangan ko lang yon. Mamaya sa So, gagawin ko is encapsulation .200. Tapos to 200 din. Kasi gagawa ko para dito sa GI. Pero iba na to. Sa 2 na to. .2. Ito na. Interface gigabit. Tapos ito dapat 200 lahat. So, yan ang ko. Copy. Tapos, dito naman, .100. Dapat encapsulation niya, mag-match yan para hindi tayo malito. .1Q dapat yung tag ng para tayo. Baga, naka-align lahat. So, punta ako dito, tapos ilalagay ko na lang yan, dalawang yan. So, tignan nyo. Ayan, exit muna ako. So, itong .100. So, nalagay ko na yung .20. Same sila. So, ito ilalagay ko. Po-provide ko nga to mas maganda. Bigyan ko kayong kopya para mas madali. So, yan na. Tingnan nyo. Do, show, run. Tingnan nyo yung ko. So, ito yung unang ginawa natin. Ito yung pangalawa. Then, ito yung pangalawa. Ito yung tinype ko na to. Tapos, ito yung una. Kung mapapansin nyo. Ito yan. Yung una na minanwal ko. Ito yung pangalawa. Ito na yun. Ngayon, mas maganda. Itong net na to. Gagawa ko ng net din. Net 100. Copy ko to. Net 200 naman. Tingnan nyo to. Pag 200 yung net nyo, para hindi kayo malito. 200. Dapat 200 lahat yan. So, yan. Tapos 200, 200. Okay na. So, meron naman akong naman dito. Net 10. Net 10. Net 10. Tapos, copyhin ko lang to. Net 20. I-manual ko na lang to para mas madali siya. Pag manual ko na nito, isang type lang nito. So, may tatlo na akong DHCP. So, sobrang dali na. Ganito na yung gawin nyo. Anyway, bibigyan ko kayo ng copy nito para mas madaling gawin. So,
So, sa router to. Pero mas maganda, exit natin. Dapat nasa config tayo. Yan. Paste ko. Yan. So, do show run. Do show run. Tignan natin kung pumasok. Ayan na. Net. So, meron tayong 10 to 10, 20, 200, tsaka so, okay na lahat. And then, ang hindi ko pa nagagawa rito, kung makikita nyo, naka-down pa yung dalawang interface. So, punta lang ako sa pinaka-interface niya. So, punta ako sa interface GI01, no shot. No shot. So, sa interface GI02, no shot. Okay na. So, up na sila. By this time, since nagawa ko na yun sa switch, sa router lahat. So, anong ginawa ko? Itong mga to. Yung sub interface na configure natin. Gawin ko nga itong pakita para meron kayong copy. Ito yung ano. So, sa 2, dito naman sa 10. So, bawasan ko lang ito. Bawas. Ayan yung mga DHCP natin. So, okay na. Punta muna ako ngayon sa switch. Ito yung tandaan nyo lang dito. Sa switch kasi na isa, sobrang dali lang gumawa ng trunk port. So, dito sa switch na to, ito yung trunk port natin. Hanapin natin GI01. Sa 2960, enable, show, IP, interface, brief. So, yan. Pakita ko sa inyo. Dito tayo. Ito yung GI01. Hanapin. Punta tayo dito. At gawin natin siyang trunk. So, config T. So, punta tayo sa interface. GI01. Dito yan. Ito. Pupunta tayo dito. Ngayon. Tapos gawin natin siya. Trunk. Switch port. Mode. Trunk. Yan. So, up na siya. So, trunk na agad siya. Tapos, dito, gawa lang ako ng dalawang VLAN ngayon. Exit. VLAN 10. Gawa ko ng VLAN ngayon. VLAN 10. Tapos, name. Net 10. 10 lang yan. So, magagagawa ako ng, tingnan mo, do show run. Pag alam niyo na yung ganun, kasi, pakita ko sa inyo. Para hindi na tayo mahirapan. Do show brief. So, net 10. Ayan na siya. Hindi pa active. So, exit muna ako. Exit. Gawa ulit akong VLAN. 20. So, yun na. Name, net 20. Yan ang pangalan ng VLAN natin. So, do show VLAN brief. Ayan na. May net. So, lagyan natin ng ano yun. Dito sa net 20. Tsaka punta tayo interface VLAN. Exit muna ako. Lagyan natin ng interface VLAN 10. So, ayan. Gawin natin. IP address 192.168.10.10. Kasi yung pang 10 IP address 255.0. Tapos yung interface VLAN 20 IP address is 192.68.20.10. Laging .10 yung uli. Pag walang subnet. .0 yan. Okay na yan. Oh! Mali. 255.0.
So, yan na. Okay na yung ano natin. Let's see if nakakuha na tayo. Wala. Ito, tatandaan nyo. As of now is, pakita ko nga, para mas malinaw. Tingnan natin. Lahat is member ng VLAN 1. Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Wala, wala, wala. Bakit? Kasi, um, habang ngayon, wala pa tayong VLAN dito. Although may VLAN na tayo, pero wala naka-assign na port doon. So, lahat sila, they belong to VLAN 1. Which is, wala tayong IP address sa VLAN 1. We have VLAN 20 and 10. So, kailangan natin mag-assign ng port kasi ito nakasaksak to sa FA0111. So, yung 1 is dapat nasa 10.1 network. Yung isa nasa 20. Um, 20.10.0 network. I mean, 192.168.20.0 network. Tapos yung isa naman bilang 20. 192.168.20.0 network. That 10.0 network, that 20.0 network. So, ito yun. Kailangan natin gumawa na. Mag-assign na tayo ng port. So, let's go here. So, kuha ko ng punta ako sa interface range ngayon. Exit muna ako. So, interface range. Yung syempre, FA0, yan, hanggang 10. Yan, lagay ko. Switch port, access, lagay kita sa VLAN 10. Yan na. So, ito naman, interface. Okay, mas maganda exit. Yung 11 to 20 naman sa VLAN 20. Interface range, FA0, FA0, 11 to 20. Switch port, lagay kita sa VLAN 20. Now is meron na naka-assign na sila. So, makakatanggap na to. Tingnan natin. Makakatanggap na dapat na ng DHCP kasi nandun na siya sa VLAN. Tingnan nyo, sa VLAN 10. Nakatanggap siya. Kumbaga, nalagay na yung port niya sa VLAN 10. Kaya okay. And this one, makakatanggap na to. Dito, punta lang ako dito. Tingnan nyo yung difference. Yung paggawa ng switch port mode lang tapos na dito, hindi. Dito, hindi. No. So, dito ito. Enable. Show IP. Pakita ko sa inyo yung other way na paggawa ng VLAN. So, ito. Tingnan mo. Config T. Diba? Hindi that kanina VLAN 20 muna ako. Dito punta agad ako. Interface VLAN 100. Tingnan nyo. Pwede, diba? Tapos IP address. Auto ano siya. IP address 192.168.100. Siyempre 10. 255.255.255.0. Yan. So, next is yung VLAN 200. Exit ako. VLAN 200. Ginawa ko, nag-create ako ng VLAN, tapos lagyan ko ng name. Name. Net 200. Papakita ko sa inyo yung difference nila. So, exit muna ako. And tignan nyo. Do show VLAN brief. Tingnan nyo yung net to, net 200. Net 100, di siya naglabas. Kasi name ko na yan. So, punta muna ako dito punta muna ulit ako. Punta ako interface. VLAN 200. IP address 192.168.200.10.55.0. Ayan, okay na. Then, exit. Lagyan ko lang ng name yung VLAN. VLAN 100. Name is net 100. VLAN 100?
Dapat name. 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 Ayan, okay. Do show VLAN brief. Pinakita ko lang na, di ba una kong ginawa to? VLAN, interface VLAN. So, lagyan ako ng ports. Exit. So, other way, pwede rin yung ginagawa natin na kahit na kung ano yung mauna. So, ang di lang pwede mauna, kailangan may VLAN ka muna bago ka mag-assign. Halimbawa, nag-interface range ka, lalagay mo sa VLAN 100, tapos wala pang VLAN 100, which is not. Lalagay mo siya, sabi mo, access VLAN 100, wala ka pang kinuhang VLAN. So, dapat gawa muna tayo ng VLAN bago tayo mag-switch interface range. FA0 to 1 hanggang 10. Switch port, access, VLAN 100. So, okay na. Ito naman, exit interface. I-up ko na lang kaya para hindi ako mahirapan. Ayan. 11 to 20. Ayan. Access VLAN 200. So, yan. So, other thing, papakita ko lang sa inyo. Kahit may ganun na, tignan natin kung let's try this kung nakatanggap na siya ng IP address. Desktop. Kasi hindi ko pa sinasabi na switch port mode trunk. So what do you mean pag wala akong sinabi, hindi pa siya bumabasa ng mga VLAN 1 lang binabasa niya pag switch port mode trunk. So wala. So kailangan natin mag-assign ng trunk ports dito. So ang trunk ports natin ay GI02. Punta tayo doon, exit. Interface GI02. Ayan. Gawin natin dito is Iba, di ba? Sa switch port, mode trunk, di ba? Ito yung sa 2960 kasi layer 2 yun. Tingnan nyo, hindi pwede yan. Ito muna ang gawin natin. Switch port, trunk, encapsulation, dot 1Q. Bumasa ka ng, basta may dot 1Q, basahin mo lahat yun. So, patingin mo, magkakaroon na ba niyang, bumasa ka ng dot 1Q, tignan natin kung magkakaroon ng IP address. So, wala pa rin. So, kailangan natin gawin mode yung trunk. Doon na yung command natin. Switch port, mode trunk. Ayun. Babasa na siya ngayon. Kasi sinabi natin, hey, port, maging trunk ka. So, pag trunk siya, nag-form na siya and then bumasa na siya. Let's wait lang. And then it will read. Okay na. So, ito yung kailangan na ma-master natin. Kailangan kasi we're going to i-connect natin tong kabilang router sa kabila. So, kailangan ma-master natin to. Kailangan master natin. Sige. Do show run. Show run lang pala. Kasi nasa labas tayo ng config. So, papakita ko yan sa inyo. So, hindi ko na ayos yan dito. Pero, lagyan ko rin. Kasi, DHCP IP. Is enable Cisco. So, let's see. Do show run. Show run lang. Kasi nasa labas tayo ng config. 200 yan. Okay. 20 yan. So, nakakapag, na siya. Net. So far, okay lahat. So, bibigay ko lang to sa inyo para may copy kayo. Ito yung sa router. Router, hostname, router. Pwede nyo palitan yan. So, isi-save ko yan.
Ito yung router natin. So, tapos isi-save ko rin itong natin, switch. Do show run. So, tingnan nyo itong natin, switch. Hostname switch. Pwede kong palitan yan. 2960 lalagay ko para hindi kayo malito. Hostname 2960. Switch SW 960 kasi magkaiba yung command nila para 2960. So, ayan na. Dito naman 3560. Tingnan natin. 3560 ba to? Tingnan natin. Physical. I think 3560 to. Tingnan natin. Para sigurado tayo. Ganito paggawa. Show version. Ayan. So, makikita nyo yan. Show version 3560. So, copy ko lang yan. Show version 3560 yan na. So, show run. Save natin yung config para mayroon kayong reference. 3650, di ba? Anong hostname? Ito yung layer 3. Pag layer 3, tanda nyo. So, this is 3560. Isa-save ko dito para meron kayong reference. Pag nagkaroon kayo ng problema, pwede yung tignan to. Para malaman nyo, saan naman yung mali ko? Ganun. Ganun yung approach natin pag meron tayong. So, SW 3560. So, ayan. Save ko lang to. Save. So, ayan. Let's see kung mapping ko na si Tuto, di ba? 10.2 at si 10.2 at si 20.2. So, ping ko na si 10.2. 192.168.10. 10.2. Ito yung piniping ko. Just wanna check. Oh, teka lang. Ano ba IP ko? 20.2. So, napiping ko. So, ping ko nga si 20.2. Ping 192.168.20.2. So far, dito naman si 100. Anong IP ko? Tingnan natin. DHCP, tingnan natin. So, 200.2. Piping kita dito. From here, 200.2. Ipiping ko. Ping 192.168.200.2. Let's see. Time out. Ayun. Okay, na-resolve niya na. So, dito naman si ping ko to, si 100.2. Ping 192.168. Up. Yeah, okay. So, everything's perfect. So far, yun ang dapat natin ma-master. So, dito muna tayo sa may, to. Interview lang yan yung ginawa natin. This is complete. We're using, lagyan ko nga, using 3560 ba to? 3560 or 3750. Para dito naman sa 2960. 2960. Kailangan ma-master nyo pareho yan. So, ganun yung paggawa natin. Pinakita ko. In-represent ko. Kapag 2960, switchport mode lang. Pero pag 3750, 3560, basta layer 3, lalagay nyo is switchport rank encapsulation .1Q para bumasa muna siya. So, yun muna.
Sana maintindihan nyo. Pag may tanong kayo, message lang kayo. Isasama ko rin ito na to, itong ginawa ko. Teka lang. Lab. Lab CF. Yan. Okay. Iyan ko to para pag gumawa kayo ng if ever, tignan nyo yung mga DHCP. Kinapi ko na lang para mas mabilis yung configuration. Sana masanay din kayo na. Kung alam nyo na, pwede naman yan. So, that's all for now. And then, let's see yun sa next na gagawin ko. To, familiarize lang to. Kasi medyo maging complicated palalo yung mga gagawin natin. That's all for now, guys. See you sa next slide.